Akala mo ba sapat na yung nagpapadala ka ng pera buwan-buwan? Paano kung hindi ka nakilala ng anak mo? Tatay ka nga, pero estranghero ka na pala sa bahay mo. Bakit ganun yung ibang tatay? Tatay nga sila, pero parang multo sa buhay ng anak nila. Nagpadala ng pera, oo. Pero yung pagmamahal, yung presensya, wala. Tambayan ni Kabayan Abroad. Dito, topic visit tayo sa pag-angat. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga tatay, daddy o papa. Pero bago ka mag-celebrate, sagutin mo muna ito. Provider ka nga, pero anong silbi kung di ka kilala ng anak mo? Hindi to panglalait bro, kundi para gisingin tayo. Kasi ang daming OFW fathers na ngayon, malakas kumayod, pero di nakilala ng mga anak. Masakit. Oo, pero ito ang katotohanan na kailangan nating pag-usapan. Bilang dating anak ng isang OFW, masakit na mahirap bro. Lumaki akong may tatay, pero parang wala. Nasa Macau siya, kami naiwan sa Pilipinas. Tatawagan kami, oo, magpapadala ng pera, pero aminin man natin o hindi, hindi yun sapat. Kaya nung bata pa ako, nangako ako sa sarili ko, hindi ako magiging katulad ng papa ko kapag nagkapamilya na ako. Kaya nung ako'y nagkapamilya na at nagkaanak at napunta na rin ako sa Macau bilang isang OFW rin, iba ang naging desisyon ko. Sabi ko, kung OFW man ako, isasama ko ang pamilya ko. Kaya pinilit kong dalhin sila roon. Tumira kami doon ng 6 na taon at nung lumipat ako dito sa Canada, pinilit ko ulit silang dalhin dito. Hindi madali, hindi rin mabilis, at lalong hindi mura dahil mahal talaga yung mga gastusin. Pero ginawa ko ang lahat dahil hindi ko kayang ulitin ang sakit at hirap na naranasan ko bilang anak ng isang OFW noon. Pero bro, real talk tayo. Ang daming OFW na tatay na ngayon, pero akala mo wala silang pamilya. Di mo nga maramdaman kapag kausap mo sila eh. Pera lang ang dumadating sa mga anak nila. At ang masakit, akala nila sapat na yon. Ang hindi nila alam, ito ang mga linyang sinasabi na ng kanilang mga anak sa utak nila. Una, sino ba talaga si Papa? Parang mas kilala ko pa yung uncle ko kaysa sa kanya. Pangalawa, dumaan ang birthday ko. Text lang ang natanggap ko. Pinost naman niya sa Facebook yung padala niya pero hindi man lang ako tinawagan. At isa pa, kapag kausap namin siya, laging pagod. Laging walang time. Tatay ko ba talaga ito? Pero ito naman ang iniisip mo bilang tatay na nasa abroad. Sige, trabaho muna ako. May time pa para sa pamilya pag uwi ko. O kaya basta kumpleto ang padala ko, wala silang karapatang magreklamo. Mahal naman nila ako kahit wala ako palagi, di ba? At ang isa sa pinakapangit, sasabihin mo, matagal ko mang hindi nakabanding ang anak ko pero hindi yun mahalaga. May iPad naman siya eh. Pero alam mo kabayan, hindi mo kayang bilhin ang oras na nawala na. Ang relasyon hindi napapalitan ng remittance. Ang kailangan ng anak mo, hindi lang ang pera mo, kundi yung presensya mo kahit sa maliliit na paraan lang. Gaya ng mag-set ka ng kahit 2 to 3 times a week na video call. Kahit 10 minutes lang. Kumustahin mo sila. Tanungin mo kung ano yung ginagawa ng anak mo. At dito ko naman na-realize habang tumatanda ako. Habang ako na ang naging tatay, naintindihan ko na yung papa ko noon. Hindi niya kami iniwan kasi gusto niya. Alam ko iniwan niya kami dahil mahal niya kami. Hindi niya lang alam kung paano ipakita. Dahil ganun din ako ngayon eh. Parang ang hirap dahil tayong mga tatay, hindi tayo showy. Pero lahat ng ginagawa niya ay para sa amin. Tayong mga tatay, alam ko, ganyan din ang mga ugali natin. Parang niisip natin lagi kung ano yung para sa kapakanan ng mga anak natin, ng pamilya natin. Pero hindi natin ma-show sa kanila dahil saka ko na lang sasabihin sa kanila kapag okay na ang lahat. Pero kailan pa? Kaya ang hirap, di ba? Yung pagkayod ng papa ko noon, yung pagtitiis niya, yung mga double duty niya sa trabaho na halos hindi natutulog, at yung pagiging malayo niya sa amin, nakita ko lahat yon nung pumunta na rin ako sa Macau dahil nakita ko rin kung paano siya magtrabaho ron. Sacrifice lahat yon kabayan. Hindi lahat ng tatay kayang gawin yon. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung ikaw ang anak ng isang OFW, magpasalamat ka. Alamin mo ang buong kwento ng tatay mo. At kung ikaw naman ang tatay na OFW, huwag mong gawing excuse ang layo. Gumawa ka ng paraan. Kumustahin mo ang anak mo, hindi lang tuwing birthday niya. Alalahanin mo, kabayan, mas mahalaga ang alaala kaysa alahas. Naniniwala kasi ako bro na hindi natin kailangang kopyahin ang luma o nakaraan ng iba. Pero pwede tayong gumawa ng bagong paraan ng pagiging tatay natin.
Yung tatay na provider pero hindi absent. Yung tatay na malayo pero nararamdaman ang presensya. Ang kalaban kasi natin dito, kabayan, ay yung kultura na nagno-normalize ng emotional distance ng OFW tatay. Yung tinotolerate natin na basta nagpapadala siya ay good father na siya. Hindi, wag ganon. Lahat tayong mga Pilipino dapat wag ganon. Ibahin na natin. Pero sa totoo lang, kabayan, kulang yon. Kahit magpadala ka man ng sangkaterba kung ano man yung gusto mong ipadala sa anak mo, may padala mo man lahat ng sahod mo, ay hindi pa rin sapat. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan na maging present tayo kahit papano sa piling nila. At sana tayo na mga bagong henerasyon ngayon, tayo mismo ang dapat magbago ng kultura na yan. Kaya sa lahat ng OFW dads, saludo ako sa iyo. Hindi madali ang ginagawa nyo. Hindi kayo mahina. Kayo ang bayani ng pamilya. Pero sana, huwag kayong makontento na bayani lang. Maging tatay din kayo. Yung totoong tatay At sa papa ko na OFW noon, si Papa Felix. Salamat pa. Dati hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Pero ngayon, bilang tatay na rin ako, nakita ko kung gaano kabigat ang naging sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nahirapan akong buuin ang pamilya ko sa iisang bubong. Kaya mga kabayan, yan din ang dahilan kung bakit ako nagbablog ngayon. Kasi gusto kong turuan, higit sa lahat, ang mga tatay na nasa abroad, na hindi mo kailangang laging malayo para lang magtagumpay. Pwede kang matutong magnegosyo sa abroad para hindi mo na kailangang iwan ang mga mahal mo para mas madali kayong magsama-sama. Ngayong Father's Day, huwag lang mag-post. Gumawa ka ng aksyon, kabayan. Tawagan mo ang anak mo. Kumustahin mo sila. Huwag mong hintayin na maramdaman nilang hindi ka na parte ng mundo nila. Ikaw bro, ikaw ba'y anak din ng OFW? O ikaw na ngayon ang OFW na tatay? Ano ang pinakamasakit mong naranasan sa setup na ganito? Comment mo sa baba. Pag-usapan natin. Kasi baka kwento mo ay kwento ko rin. Babush!